Mga idol, dahil nga sa patuloy na pagbagsak ng Milwaukee Bucks sa standings ng Eastern Conference, aalamin nga natin ngayon kung ano nga ba talaga ang kanilang problema. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang pang-championship na nga daw ang lineup ngayon ng Boston Celtics at ang update sa ginanap na trade deadline sa NBA. Kaya mga idol, tara, simulan na natin ang mga ito. Simula nga po mga idol sa pagiging top 2 ng Milwaukee Bucks sa Eastern Conference standings, bumagsak na nga sila sa unang pagkakataon bilang top 3 dahil sa kanilang sunod-sunod na talo. Kaya dahil dyan, marami na nga po mga fans ang nagsisimula ng mainis at magreklamo sa kanilang kupunan, lalo pat parati nga silang lumalamya sa simula ng sumali sa kanila si Coach Doc Rivers. Pero ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, hindi lang naman nga daw si Doc Rivers ang may kasalanan ng kanilang pagbagsak, bagkos dahil rin nga ito sa pagkawala at pagtatamo ng injury ng ilang mga mahahalagang players ng Milwaukee Bucks. Para nga sa inyong kaalaman, ilang mga superstar nga po ng Bucks ang hindi nakapaglaro sa kanilang mga nakaraang laban, kaya hindi nga buo ang puwersa ng kanilang team sa kanilang mga pagkatalo. Pero aminado rin naman nga po mismo si Coach Doc Rivers na hanggang ngayon pinuproblema pa rin naman nila ang kanilang depensa since sobrang nahihirapan sila na mapigilan ang mga ginagawang tira ng kanilang mga kalaban. At yan nga ang dapat nilang pagtuunan ng pansin sa mga susunod na araw. Samantala, dito naman tayo mga idol sa ating pangalawang storya sa balitang pang-championship na nga daw po ang nabuong lineup ngayong trade deadline ng Boston Celtics. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, hindi pa rin talaga nakontento ang Boston sa kanilang lineup kahit sila pa rin naman ang nangungunang kupunan sa buong NBA. Yes mga idol, ayaw pa rin naman nga nilang magpakampante gayong expected na magpapalakas rin ang ibang contender. Kaya ayaw rin naman nga nilang magpahuli at magpatalo, kaya mas pinalakas pa rin naman nga ng kanilang front office ang kanilang championship lineup sa pamamagitan ng maagang pagguha nila kay Xavier Tillman Sr., isang trade na magagamit nila bilang kanilang backup center. Para nga po sa inyong kaalaman, nag-average nga ito sa Memphis Grizzlies ng 6 points, 4.6 rebounds sa kanyang 40% shooting. Bagamat man hindi ganon kataasan ang kanyang stats na itinatala, naniniwala rin naman ang Celtics na malaki ang magiging impact nito sa kanilang bench, lalo sa kanilang front court. Isa pa, hindi rin naman nga mamumroblema ang Celtics kapag pinagpahinga nila si Kristaps Porzingis since meron na nga silang ipangpapalit sa kanyang pwesto. Samantala, dito naman tayo sa ating update sa naganap na NBA trade deadline. Unahin muna natin ang mga posibleng nanalo ngayon. Una nga sa listahan, ang Philadelphia 76ers na nakuha naman si Buddy Hield kapalit si Marcus Morris, Furkan Korkmaz, 3 second round pick. Susunod naman ang Oklahoma City Thunder na nakuha na rin naman ang veterano na si Gordon Hayward. Pangatlo ang New York Knicks na nakuha sina Alec Burks at ang shooter na si Bojan Bogdanovic. Samantala, pang-apat ang Dallas Mavericks na nakuha si Daniel Gafford, isang sentro na makakatulong kay Derek Lively, at may kasama pang wingman na si PJ Washington na nakuha din nila sa Charlotte Hornets. Panglima, ang pagsasama muli ni Dennis Schroeder at Looney Walker IV sa Brooklyn Nets matapos i-trade ito ng Raptors kapalit si Spencer Dinwiddie. Habang ang Warriors naman, minimal lamang ang ginawa matapos nilang i-trade si Corey Joseph sa Indiana Pacers. Habang ang Lakers, walang ginawa sa trade deadline. Pero eto ang good news mga idol, malaki ang indikasyon na papirmahin nila si Spencer Dinwiddie na sa ngayon ini-wave na ng Toronto Raptors. Ayon nga po sa balita, paniguradong magkakasundo ang Lakers at ang kampo ni Spencer Dinwiddie na bumalik at maglaro ito sa kanyang hometown team, which is sang-ayon rin naman nga ang kampo ni Dinwiddie na pumirma ito. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon dito na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.